So dito baka malito kayo, wag talaga kayo magkabaliktad dito. Yung 90%, yung malaking value, yun yung mean line continuity. Pareha din ito sa FBT. Parehas din. Itong mababang value is for NOP. So, lagyan natin ng password. Hello, welcome back sa ating panibagong vlog na naman, no? So, medyo busy tayo ngayon, pero hindi natin palalampasin to kasi nagsidatingan na yung mga materialis ni Sir Faustino sa ating Leyte deployment. Kaya ayun, gagawin na natin yung, kasi pumayag siya na magvi-video tayo about sa kanyang setup. So, ganun talaga pag may mga ibang client talaga na nagpapaset up sa atin na hindi sila pumapayag sa ating tawag dito vlog. So, special lang. Kumbaga, kung ano yung kakailanganin nila, yun lang yung isesend natin, yun lang yung anuhin natin, gagawin natin, at hindi na nila pinapa-vlog yung setup. Si Sir Faustino ay nagpapasalamat tayo kasi pumayag siya. So meron tayong i-demo na materialis, lahat ng setup OLT. So siguro ibabanggitin na lang natin kung magkano yung package. Siya nga pala, tumatanggap tayo ng package. Matagal na. Ngayon lang ako nag-vlog ng FTTH kasi ang vlog naman talaga namin is travel. All about Philippine Loop, yung iikot sa buong Pilipinas. Kaso nagkataon na busy na talaga tayo sa pagse-set up. Naisip ko, gawin ko kayang vlog yung pagse-set up ko. Baka may matulungan tayo. Yun nga, maraming nangangailangan pala ng tulong dahil ang FTTH ay mahirap sa nag-uumpisa. Kaya ang pinaka mahirap yung wala kang matinong makikita, makukuha sa mga nag-YouTube kasi hindi naman nila sinasabi detailed. Atin, thanks God, nag-pray ako kay Lord kung anong gagawin at nag-reveal siya na okay, share your talent, why not? Kasi our talent naman is from God. So blessings from God, kaya i-share natin. Ganoon yun. Medyo maingay yung OLT ni Sir kasi yun nga, malupitang OLT. Tupon lang to pero grabe ang lupit niya. May fan sa gilid, auto shutdown pag hindi nakasense ng high temperature o kaya ay umaabot sa temperature limit niya na mag-burst yung fan. Dalawang fan sa gilid. So ayun, umandar na naman. Tapos umandar din yung aking server sa likod nitong camera. Medyo maingay din. Kaya meron tayong hex, meron tayong OLT, pizza box, rack mount size. Pag sinabing rack mount size, kasing laki, kasya sa server, gaya ng server na makikita nyo sa aking vlog. Ito yan, kasya dyan, yan yung rack mount server. So yun nga, tuloy tayo. So rack mount server siya, malaki. So mamaya tatanggalin ko na nga lang to, tapos papakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki. Ayan o, ganyan siya kalaki. At pizza box talaga. Ayan o. Tupon. Jipon. Layer 3. 10G. Ganyan. Ayan o. Kitang kita o. 10G. Mamaya i-video ko close up. 10G. Bisol Ipon OLT. At na-config na to sa plug and play. Sa kagustuhan ni Sir
Faustino. So meron tayong 1x2, 1x8 at 1x16. Meron tayong hex kasi hex yung nagustuhan niya. Okay. So yun pala sa mga nagtatanong, uulitin ko. Yes, our video tutorial is free. Walang bayad. Walang bayad po. Take note talaga, walang bayad. Kung may maniningil sa inyo na may bayad, walang bayad. But kung meron kayong special tutorial na ipapagawa, meron kayong sir, boss, pwede ba ni, pwede bang ganito? Gagawin ko yun in special way. So, syempre, may bayad yun. Ganun yun. Pero kung nagkataon na sumagi sa isip ko at nagawa ko yung video na yun at nai-upload ko without any request ha, underline the word without any request, walang bayad yun. Free yun, free. Gaya nung hybrid. Walang nagbayad nun, hybrid. Ay, no. May nagbayad pala. O, gaya nung sa NAP din, yung splice natin, huli, may nagbayad yun. Nun, ano ba? Titingnan ko nga kung anong video ang walang bayad. Yung Midjacon, tama. Yung Midjacon. Walang bayad yung Midjacon. Yung Midjacon, from OLT to Midjacon, gagana ba? From NAP to Midjacon, deployment naman, gagamit lang nitong Uno, walang nagbayad nun. Sumagi lang sa isip ko kasi meron akong area na 13 kilometers away from server. Yun yung in-implement ko. Kaya shinare ko na din. Nang libre. So marami ang nag-implement ng ganun. Kasi nangangapa sila pagdating sa video na yun o pagdating sa deployment na yun at nakita nilang video ko kasi detailed naman tayo eh. Wala tayong pakialam kung may matututo kasi gano'n naman talaga, sharing is caring. Yun nga lang kasi gagawin ko siya ng special yung iba, yung mga request. Sorry talaga, hindi ko talaga hindi ko talaga bigyan lahat kasi nga limited lang din yung time natin. Meron tayong ginagawa, nagmi-ministry tayo, kaya ang mangyayari nun talaga ay paunti-unti, dahan-dahan lang. So darating din tayo sa time na yan na talagang magagawa natin. Pero yung mga hindi makakahintay at i-deploy nyo na, pwede naman, marami naman dyang iba na makakapagbigay ng paliwanag o maliliwanagan din kayo. Pero yun nga, yung mga nag-message sa atin, hindi daw sila maliliwanagan kaya nang maigi. Hindi nila maintindihan lahat kaya nagre-request pa rin sa atin. Kasi sa atin, dinidetailed natin. Kumbaga spoon feed. So much for that. Haba na yung video natin. Ito na, i-reveal na natin yung package setup natin na to kay Sir Faustino. So yun nga, meron tayong hex. Ayan, wala tayong putol. Yan nga, meron tayong hex, PPPoE server, hotspot server, ISP server, lahat dyan nakalagay na. Wala pa, hindi ko pa nilagyan to. Hindi pa kasi tapos itong configuration. Kasi may ginagawa tayong special dyan, yung malupitan na configuration, yung dire-diretso na talaga. So ayan, 1x16 cassette type PLC, cassette type planar, walang pigtail kasi Sir ay coupler lang, wala siyang fusion, kaya binigyan natin ng malupitang setup. 1x8 ano pa rin, coupler pa rin. 1x2 for the LCP. Yung balak ni Sir 1x4, pero yung gagawin natin 1x2 lang kasi hindi pa dumating yung ating 1x4. So OLT 2 pon. Ayan o, 10G. Kita nyo, 10G. Sana makita. 10G. Ayan, 10G. Layer 3. So uplink from Hex. Ayan. Tapos console aux. Yung console ay dito mo ilalagay kung magla-laptop ka. Meron kang i-configure dito. Ito configurated na. Tapos na to. Okay.
So SFP pa rin, meron tayo pa rin tayong 10G port for uplink. SFP, meron tayong RJ45 uplink. Dalawa din, GE3, GE4, GE1, GE2, 10G. Tas PON 1, PON 2. Okay, well, hindi pa nakailaw yung 1 at 2 at hindi pa activated ang ating 5B5. Nandun pa to sa kabilang server, yung main server natin. Yung atin talaga mismo. Ayan. So 1/16 yung akin. So yan, ituloy na natin. At ano ba talaga ang mga reading nitong OLT na to, kung gaano ba siya kalupit? So sige, tuloy nga natin at malalaman natin. So magre-reading tayo. Ayan, loss 0. Re-reading nga natin yung PON 1. So PON 1, salpak natin. Nasalpakan ko na ng patch cord. Ang ating PON 1 ay umabot ng 8.50. 9 dBA module PX20+++, nakakuha lang tayo ng 8.47. Okay? So yan yung ating PON 1. Tapos mag-reading tayo sa ating PON 2. PON 2 is 8.01. Ayan, kita nyo naman sa PON 2. So ito pa rin yung OLT ngayon. So 7.99. Run off tayo ng 8. So, nakaka-reading tayo ng ganong reading. Ngayon, i-dry run natin. Ayan. So, meron akong 1/2. Wala lang akong 1/4 kasi. 1/2, 1/8, 1/16. So, yung isang setup na to is parang mangyayari siyang FBT. Yes, FBT. Kasi type siya, pero ang gagawin natin, meron akong ipapakita sa inyo na kakaiba. FBT. So, ayan. Lagay natin yung uplink 201 ng 1/2, lagay natin sa PON 1, yung naka-reading tayo ng 8.50. So ngayon, re-readingan natin, sana makita sa video para hindi na tayo mag ano pa, dire-diretso na lang tayo. So sana makita sa video. So anuhin ko pa rin, bibit-bitin ko pa rin yan. So dito tayo sa port 1, nakakuha tayo ng negative 4.80. Port 1 yan kasi 1/2. Ang splitting loss ng 1/2 is negative 4. Tapos dito tayo sa port 2, lagay natin, nakuha tayo ng 4.97. Okay? Balik natin. Tapos ito sa ating 1/16. Okay, balik tayo. So ayan pala, nakakita ako ng 1/4. Ayan. So ito na nga, ito na talaga ang pinaka the best na makikita nyo na tutorial for 1/4. Galing sa 1/2, dumaan ng 1/4 at dumiretso ng 1/16. So ayan, kita nyo, sinaksak ko na para hindi nahahaba yung video. At i-reading na lang natin. At sasabihin ko na lang kung paano siya nangyari. So, yun nga. From 1 PON ng ating OLT, naka-reading tayo ng positive 8.5. Dumaan siya ng 1/2. So, bali sa isang PON, nagiging 2 PON. So, tanong, sir, bakit ganitong setup? Para to sa mga 4 core. Okay? At ang magiging LCP natin ay 1/4. Hindi siya 1/8. 1/4 lang. Para maganda pa rin yung reading na makukuha natin sa 1/16. Titingnan natin mamaya kung magkano yung makukuha natin. So, from 1 PON, from PON 1, kasi 2 PON yung ating pizza box, OLT, optical line terminal, meaning ng OLT sa mga hindi pa alam. Information OLT is optical line
terminal. Diyan ang gagaling ang optical power para magiging uplink turn into internet sa mga 5v5 o kaya sa mga uno. So from pun 1, 8.5 dumaan sa 1/2, nakakuha tayo ng 4.5 something, at yung port 1 dumaan sa LCP 1/4. Ang tanong, sir, anong klaseng setup to? Ang setup na ito, ang tawag hybrid pa rin, pero puro siya planar. So may ipapakita ko, meron tayong mga FBT na gaya ng ganito. So I will show you na lang na para diretso. Ayan, kita nyo, FBT pa rin to, pero cassette. Ito yung sa mga galing Mediacom, nasa bahay, di ba? Hindi kayo magnanap. Nasa bahay lang, hindi kayo magnanap kasi wala kayong GPA for pole attachment. Instead of gagamit kayo ng fiber switch, kasi yung FBT na gaya ganito, yung natural na ginagamit natin na FBT, yung gaya nito, ayan, magulo to eh. Magulo sa setup. So mababali, delikado mabali. Ito kasi patch cord lang yung gagamitin nito. Ito, kasi ito, kung nakakibol tayo yung fiber switch sa bahay, ikikibol tayo nyo rin to. Ganun lang. So, ang mayayari, parang ganito. Ganito, setup. Kibol tayo nyo to, ilop tong, loop ng maganda, tapos yun lang. Diretso na. Ito ang nakaganda nito. Kaya, i-reveal ko lang, papakita ko lang. Kay Sir Faustino na setup, binigyan ko siya ng malupitang setup kasi nagtiwala agad siya. Di gaya nung ibang sinitapan natin. Hindi ko naman kino-compare. Gaya yung ano natin, sinitapan natin, nag-abuno kami kaya nag-stop na ako sa ganun. Kasi alam naman nyo naman, hindi ko nila lahat. Meron din namang mababait na mga Pilipino. Pero lahat, kasi pagbayaran niya, doon na nagkakaanuhan. Ako naman kasi ako yung tao na pagtiwala-tiwala. Pag hindi kaya, magsabi nung una pa lang para hindi mahinayak ba? Hindi ka mabigla ba? So yun nga, balik tayo sa topic. Legit naman, wala naman tayong tinatago kasi nagsiservisyo tayo kay Lord. Nagpastoral tayo at manluloko lang din tayo ng tao. Di ba? Pangit yun. Hindi tayo aangat nun. So thanks God sa mga nagtiwala. Kay Sir Faustino, wala siyang diretso siya. Nagbayad agad siya. Yes, sabihin ko, nagbayad agad siya lahat. Kinumpleto ko yung materialis. Hindi siya nag-atat na naghihintay lang siya ng update. Yun yung mga taong bibigyan talaga natin ng malupitang setup. Kaya binagay ko, minatch ko yung kailangan niya sa area. Kasi hindi niya naman magnanapbox, hindi naman siya magnanapbox. So ito na lang, safety pa yung FBT sa ilalim. FBT din ang laman, pero naka-planar, naka-cassette type. So ayan, makikita nyo, kita nyo siguro, no? May 201, may 90%, may 10%. So ito yung ilalagay natin dito sa port 2. Ganyan yun. Port 2, 90-10, lagyan natin ng 1/8. Tapos, excuse me, 90-10 na rin, lagyan natin ng 1/16. Kung magkano yung makukuha nating reading. So, okay, prepare lang tayo ng 1/8 at 1/16. Sana may 1/16 pa dito. Meron pa naman ata. Okay. So, ito, 1/16 at isang 1/8. Sa FBT na ganito. So, lagay natin 1/8 tapos 90-10 naman 1/16. So, malupitang setup to. Complete. Kumbaga, kompleto siya. So, FBT, cassette type, ngayon lang kayo makakakita. Kahit mag-research kayo sa lahat ng video sa YouTube, ngayon lang kayo makakita ng ganitong setup na naka-FBT, na naka-cassette. Wala pang nag-setup nito. Try natin. So, ito nga. So, pun 1 pa lang ha, marami na tayong magagawa. Take note, ito pala pwedeng gumawa ng 1/16 ito. Ang 1/8, ang ginawa ko lang talaga ngayon sa video is 1/16. Kasi doon nyo is sosob-sob, iloloblob itong 1/16 sa maraming tao. So, 4 na 1/16. O, diba? 64 na yon. Okay, ang tanong, sir, paano pag napuno?
hindi natin alam. Hindi naman natin mapupuno yung buong area mapupuno. Walang nangyayaring ganun. So siguro pag mangyari, latagan niyo uli ng panibago. Isang linya na naman, single shot. Galing na naman dito sa punto. O di ba? So ganun lang kasimple. O kaya maggamit kayo ng ganito, ilagay nyo dito sa optical, ayan optical, tapos LAN RG45, maglagay kayo ng, kung malayo, maglagay kayo ng panibagong OLT, kunyari 10 kilometers deployment. Maglagay lang kayo ng OLT, padadaanin nyo lang dito yung uplink. Meron tayong video about nun, pero hindi ko pa nagawa. So siya nga, hahaba tayo. So dito na, mangyayari. So ang punto, dito tayo sa pon 1 ng ating LCP na 1x4. Pon 1 ha, na hinati natin sa 1x2 na splitter. Normal splitter pa rin. So 1x4, puno siya, 4 na 1x16, pwedeng 1x8, mag-reading tayo. Okay? So unang 1x16, hindi ko pala nasabi pa. So galing ng pon 1, dadaan ng 1x2, input, output, 2 ports, port 1, pumasok sa 1x4, nag-out ng 4 na port. Hindi ko pa na-readingan dito at hindi ko pa napakita sa inyo. Isa lang yung i-readingan natin sa 1x4. So ayan, nakakuha tayo ng negative 2.87. 1x4 yan. O di ba? Lupit no? 1x4. 1x4 pa. Tapos saksak natin, dito tayo mag-reading sa 1x16. Okay? Dito tayo sa NAP1 1x16. Ayan, nakakuha tayo ng negative 16.14. Ganyan. Negative 16, 1x16 yan. So parang negative 8 no. Ang lupit. Okay? Parang negative 8. Parang 1/8 pala ang reading na negative 16. Kasi partida yun eh. Naghati ka pa ng 1/2 dito sa pinakang pon talaga. Okay? 710.60 NAP2 1x16 galing sa LCP na 1x4. Tapos ayan, negative 16.18.16 NAP3 galing pa rin sa LCP na 1x4. Okay? So NAP4 tayo. NAP4, negative 17.67 galing ng 1x4 pa rin na LCP. At ito na nga, dito na tayo mag-i-insert. So sige nga, kuha nga tayo ng patch cord, panibagong patch cord na 1, 2, 3 lang. Siyempre, sandamakmak na patch cord yung gagawin natin. So yun pala, sa mga nagtatanong, ihabol ko lang habang nag-ano tayo ng patch cord. So yun pala, sa mga nagtatanong na may bayad ba yung special tutorial natin? Yes, meron po. Meron po tayong bayad. So yun na nga, sinaksak ko yung 1x2 FBT na to ha, pero cassette type. So yung 1x2 port 2 galing sa pon 1 pa rin, bukod to sa kanina pero pinagsamang module. Bukod na to. Pinaghalo ko lang. Lagay nyo sa input ng 9010. Okay. So ang mangyayari nito, mag-reading tayo sa 90. Diba? Kalupit. Mag-reading tayo sa sa 10 side muna tayo for NAP. Yung mababang value, yun yung para NAP. Nakakuha tayo ng negative 5. Okay. Negative 5. Tapos dito tayo sa 90 side, 90% side. Positive 4.13. So dito baka malito kayo, wag talaga kayo magkabaliktad dito. Yung 90%, yung malaking value, yun yung mean line continuity. Pareha din ito sa FBT. Parehas din. Itong mababang value is for NAP. So lagyan natin ng patch cord. Baka sabihin ng iba na nagpo-promote tayo ng ating special tutorial. Pwede na rin.
Pero, as per request naman yun. So, yung 10%, idadaan natin sa 1/8. Kung magkano yung makukuha nating reading sa 1/8 na nap. Okay? So, yun nga. Mag-reading tayo. 1/8 na to ha sa 10%. So, nakakuha tayo ng negative 15.69 sa 1/8 FBT 9010. Okay. So, itong 90%, maglalagay tayo ng patch cord na naman. Panibagong patch cord. Papunta sa input ng 9010 pa rin na FBT, pangalawang FBT. So, take note pala, 9010 talaga yung ginamit natin. Wala tayong 95.5. Okay, so mag-reading tayo. Galing ng 9010. Unang 9010. So, pangalawang 9010. So, mag-reading tayo. 90%, 10% side for nap. Nakakuha tayo ng negative 6.85. Okay, so tuloy tayo. Patuloy tayo. Mahaba yung video. So, magkuha pa rin tayo ng patch cord. Wala na ata akong patch cord. Ubos na. Ito, nalaglag pala. So, magkukuha pa rin tayo ng patch cord. Para saan ba tong patch cord na to, sir? Para sa 9010 10 side going to nap na 1/16 splitter. Okay. I-input natin sa tuuan ng 1/16. Ayan, kita nyo naman 1/16. So, mag-reading tayo sa nap. Nakuha tayo ng negative 21.2. Negative 21 na lang. Pwedeng ganon. So, 1/16 yan. Paano pag 1/8? So, minus lang kayo ng 4. So, mga negative 16, 17 din. Halos symmetrical sa unang 9010 na nap. So, ganon lang po. Kalupit. Tapos, yung 9010 na bakante, yan na yung FBT naman na 8515. O, di ba? Or 8020. Pwede. Tuloy-tuloy lang yon. Pero ang napakaganda, naka-cassette PLC type. Okay? Pero kung end nap nyo na, kunyari end nap, maglagay din kayo ng panibagong 1/8. O kaya, sabihin natin 1/16 na naman. End nap na eh. End nap na. Kunyari, nag-end nap na kayo. Tatlong nap lang. So, tatlong nap. So, lagay lang kayo ng patch cord dito. Wala na akong patch cord eh. Ubos na. Lagay lang kayo ng patch cord. Ano nyo dito. So, mga siguro, positive 4 to. Readingan nga natin, actual. Positive 2 pala. Sa 90%. Pangalawang FBT. So, positive to. Direksyon nyo dito. So, plus 16. Plus 13. Mga siguro negative 11. Negative 10 sa 1/16 na naman na panibago. Okay. So, ganun lang. Kalupit ang ating setup. So, sa mga nagtatanong sa ganitong setup, sir, pwede ba kayong mag-setup sa amin, sa lugar nyo? Bibili kami sa inyo, tapos ikaw yung mag-setup. So, may bayad tayo doon. May bayad tayo pag tayo ang bibiyahe. Bukod pa yung labor. Bukod pa yung materialis, bukod pa yung labor. Mapag-usapan naman kasi babiyahe tayo, gagastos tayo ng pamasahe sa sasakyan. Minsan, walang accommodation na libre. So, magbabayad tayo. Kwintahin natin kung ilang araw yung gusto ninyo na nandun tayo. So, ganun yun. Lahat may bayad kasi nag-i-exert tayo ng effort. Ang atin lang naman, nagbibigay tayo ng tutorial na libre. Pero yung mga upon request,
na tutorial, may bayad din yun. So maraming salamat at sana naliwanagan kayo sa ganitong setup. Sa mga naguguluhan, please do PM sa ating page. Sasagutin natin kung ano yung inyong mga katanungan. Kung hindi ko nasagot yung inyong mga concern about sa FTTH sa video na ito, pwede kayong mag-request na sir ganito ganyan. Pag special request, yun nga ulitin ko, magbabayad na tayo. May bayad na siya kasi special request yun. Kung sariling gawa ko lang na walang request, walang bayad yun, free. At nakikita nyo naman, binibigay ko naman siya ng libre. Dinidetail ko naman, hindi ko naman hinahide yung mga reading, yung pagkaka-sit up, pagkakuan. Yung iba kasi reading lang ang pinapakita, hindi nila pinapakita yung sit up. Ito, spoon feed. Nakaharap pa nga sa inyo. So tinagilid ko talaga para lang ninyo makita ang system, ang sit up. Alam kong magulo to sa isipan bawat isipan ninyo kasi from phone dumaan sa 1x2, yung 1x2 punwa port 1 dumaan sa LCP, tapos yung isa FBT. Paano pag nasira sir pag ganyan? Walang magiging problema. Kung saan area yung sira, doon nyo lang hugutin. Doon kayo mag-reading. Kung sa FBT side, doon kayo sa FBT side mag-focus. Huwag nyo pakialaman yung LCP. Kung LCP side naman ang magka-problema, huwag nyo pakialaman yung FBT side. Ganun yun. Huwag nyo i-mix yung mga tracing ninyo. Pag silang duha ang nagka-problema, matik yan, nasa LCP na 1x2. Yung pag-split para magiging 2 virtually. Physically din naman. Pero hindi siya galing sa phone. As nag-split lang ng 1x2. Parang in-split mo lang. Pag nagka-problema silang dalawa at okay yung splitter mo, mismong sa phone module. Pero bihira lang yun. So maraming salamat sa lahat at God bless everyone. At stay safe, stay latag, lalo na ngayon, stay hydrated. Magandang hapon and God bless us all.